So ito po, quick update sa new Tam ratings bago po natin pag-usapan yung episode ng EAT kanina na talaga pong nakakaantig ng puso. Okay? Nung Wednesday, September 20, nag-number 1 ang EAT with 4.3% sa new Tam ratings. Pumangalawa yung tape with 3.1 at yung It's Showtime ay nakakuha po ng 2.9%. Okay? So, ganyan na po yung pattern niya. Parating nasa 4 yung EAT, parating nasa 3 yung pong dalawang karibal po niya na show. Okay? Nung Sabado naman, ewan ko ba't late lumabas yung ratings nung Sabado, ay mas malaki po yung naging lamang ng EAT. Nakakuha po siya ng 4.8%. Habang yung pong It's Showtime ay 3.4% at yung sa tape ay 3.2%. So, buong September po talagang nangunguna ang EAT pagdating po sa noontime at may dahilan po yan. Okay? Kasi po, yung mga tao, bukod sa na-entertain sila dun sa show, ay napupulutan po ito ng magagandang aral at importanteng kaalaman. Okay? At yung pong episode po kanina ay talaga pong punong-puno ng kaalaman at talagang nakakaantig po ng puso dahil po yung pong mga guest po nila sa babala ay mga meron pong mga pamilya na may Alzheimer's disease. Okay? Kasi po September 21 is World Alzheimer's Day. Okay? Para to create awareness and to disseminate information about Alzheimer's disease na nakakaapekto po sa marami po sa mga seniors po natin, hindi lang sa Pilipinas pero all over the world. Okay? Kanina po yung mga guests, talagang yung storya po nila, sakit po sa puso, and isa po ang may isang guest din, yung pong si Brian, na talagang ang dami pong napaiyak. Okay? Talagang naluluha po. Maski yung mga dabarkads, yung sa audience, maski nanonood sa TV, talagang naluha po sila. Dahil po, kinuwento niya yung storya ng kanyang ina na nagkaroon po ng Alzheimer's at unti-unti nawawala yung pong kanyang memorya. Okay? Sa kinakwento niya, nagsimula, nung una, parang medyo simple lang, makakalimutan lang niya na naglalaba siya, makakalimutan. May mga maliliit na bagay na nakakalimutan. Okay? Unti-unti. Tapos po, 2014, 2017, tapos palala ng palala, mas marami po ang nakakalimutan, mas marami ng yung kwento niya minsan, paulit-ulit na. 'Di ba? May hindi na maalala yung po mga bagay-bagay hanggang nag-crash na daw po. Naalala niya nung April pandemic 2021 kung saan po totally wala na halos maalala ito pong kanyang ina. Okay? Yung nanay nitong si Brian. At napakahirap po. Nai-imagine ko lang, yung mahal mo sa buhay, yung taong nagpakahirap, nagsakripisyo para sa'yo sa buong buhay, mahal na mahal mo, hindi ka nakilala. Okay? Diba? Parang wala na. Sabi nga niya, iba na yung Brian na kilala niya. Hindi na yung katulad nung pagkakakilala niya sa akin dati. 'Di ba? Ano parang tingin niya parang stranger, parang ganun ba yung tingin? Hindi ko din sure. Mahirap ma-imagine pero may mga kakilala din tayo, may mga ilang kamag-anak din tayo and napakahirap talaga and wala tayong ibang magagawa kung hindi to show them love. Kumbaga lawakan natin yung ating pag-uunawa para sa kanila and try to give them as much comfort as possible in their remaining time dito po sa mundo. Kaya napakahirap eh. Makikita mo din maski doon sa mga host. Si Ryan ang magaling mag-comfort, magaling mag-tanong at mag-explain. Pero nahihirapan din po sila kasi ano ang sasabihin mo sa taong ganun, di ba? Na yung mahal niya sa buhay, yung pinakamamahal nilang ina ay hindi na sila makilala. And parang it's a long goodbye eh. Diba? Napakahabang goodbye. Yun po yung tawag nila sa Alzheimer's. Kaya talagang siguro po ang lesson niyan is habang magkakasama tayo ngayon, habang nandiyan ang inyong mga magulang, mahalin po natin sila, ipaalam po natin sa kanila kung gaano natin sila kamahal. Make wonderful memories with your family. Make the most out of every time you have with them kasi we'll never know po kung
darating yung panahon na baka mangyari po ito sa kanila. So sa akin po, yun po ang pinaka-lesson po dito pagdating po sa Alzheimer's. At sa akin talaga, sinasabi ko araw-araw, yan ang isang dahilan kung bakit EAT remains relevant, 'di ba, sa panahon ngayon kahit na siya ay 44, magiging 45 years old na. Dahil po sa ganyang klase ng mga content at portion sa show po. And sa kay Brian at dun sa mga ibang guests, sana po ay mas tumatag sila at mas lakasan pa nila yung kanilang loob. Isama po natin sila sa ating mga dasal, and hopefully po ay mas maging maayos po at kahit pa paano siguro mas umayos ng konti yung kalagayan ng kanila pong mga mahal sa buhay. And with that being said, meron po akong mga konting tips lang din. Isama ko na din sa inyo. Nakita ko lang din to sa online. Here are some tips to help your mind stay sharp and labanan po yung Alzheimer's. Kumbaga, we should make the most and we should try itong mga bagay na to. Stay mentally active. Engage in puzzles, readings, learning new skills to stimulate your brain. Always keep learning. Yun po yung sinasabi doon. Eat wisely. Consume a diet rich in fruits, vegetables, and omega-3 fatty acids. So, eat wisely po. Huwag yung mga pagkain na walang mga sustansya. Stay physically active. Regular exercise promotes healthy brain function. Okay? And prioritize sleep. Matulog po ng 7 to 9 hours of quality sleep for brain health. And manage health, yung mga chronic conditions like hypertension, diabetes, to reduce Alzheimer's risk. At pag ikaw po ay umaabot na sa aabot na din pala ako, malapit na ako doon, yung mga 40 pataas, 50 pataas, di ba, dalasan na po yung pong mga general check-up sa ospital. Wag po tayong matakot. It's time na po na regular po, yearly sana, na magkaroon ng mga ganung check-up para po maagapan yung mga delikadong mga sakit. Okay, so yun po ang ating mensahe ngayong World Alzheimer's Day. So quick update sa kaso po, para sa hindi nakapanood ng video ko kanina, may dalawa pang witness yung tape. Kanina, I think that was Sir Vincent Buncio, kung di ako nagkakamali. Di ko na sila naabutan nung palabas eh. Pero meron pang dalawang witness yung tape. Friday, tapos Monday. Okay? So may dalawa pa. Pagkatapos po nun, magdidesisyon na yung pong korte tungkol po sa injunction ng para sa pangalan ng Itbulaga. Pag nanalo yung TVJ, titigil po sa paggamit ng Itbulaga yung pong show ng tape. Pag nanalo po yung tape, makakapagpatuloy sila, and for sure, yan po ay ipopost po nila at ibabandera po nila as a victory for them. So malalaman po natin yan by end of September. Yun po yung estimate, yun po yung sinasabi ng korte. So ayun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parati guys. Good night mga Dabarkads.